Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Angel Ayala Lardizabal ng Mexico kontra sa Japanese fighter na si Masamichi Yabuki. Fight schedule mamayang gabi, March 29, 2025. Nagaganapin sa Aichi Sky Expo, Tokonami, Bansan, Japan. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng mga basihan, ideas sa inyong pipiliin. Na sa tingin po niyo ay mamalaking chances pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor, tataliwas sa aking prediksyon sa laban, ngunit ang mahalaga makapag-desisyon po kayo na kung saan ang ginamit yung basihan ay itong ating buong video, na kung saan dito nga inyong mabalanse mga idol kung sino ba talaga ang sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang napapasalamat sa inyong lahat. Wala po ng sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin at unahin natin ang sa panig ng challenger Masamichi Yabuki. Bilang sa professional boxer, may presimong kartada ito. 17 wins with 16 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa ni talang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 beses nakatikim ng technical knockout ito. Sa ngayon, may edad dito na 32 anyos. At ang height, 5 foot and 5.5 inches. Reach, 64.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio, 94.12%. Kasalukuyang hawak na Yabuki ang IBF World Light Flyweight title. Last fight, October 12, 2024, nakasagupa niya ang South African knockout artist na si Sibinati Nonchinga. Panalo itong si Masamichi Yabuki sa laban kay Nonchinga by 9th round technical knockout. Sa eksperyensya naman nitong si Masamichi Yabuki mga idol, kung di po ako nagkakamali, siya po ay kung manalo siya dito kay Angel Ayala, 2 Division World Champion. Oo. So ito, ang mga nakalaban nito, katulad ng Sibinati Nonchinga, Kenshiro Tiraji, which is siya po ang kaunahang boksingero na tumalo kay Kenshiro Tiraji by knockout, pero nabawian po si Yabuki noong rematch. Ganun pa man, naka-recover na po talaga itong si Yabuki dahil medyo may katagalan po nangyari ang bakbakan na yon. Nakasagupa din ito ang mahusay na technical boxer na si Tanungsak Simistre. Nakasagupa din ito ang kasalukuyang 3 Division World Champion, Junto Nakatani. Noon saan mga idol, sa laban nila ni Junto Nakatani, which is early career pa lang nila sa boxing, talo itong si Masamichi Yabuki by unanimous decision. So sa skills ni Masamichi Yabuki, boxer puncher, which is malimit po sa Japanese fighter ang boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Taglay nito ang liksi o hand speed, the power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi nating average. May mga openings po sa depensa itong si Yabuki na delikado mo-counter. Pagdating sa durability, mga idol, 2 beses na ito nakatikim po ng technical knockout or knockout at may 4 na beses na ito nakatikim ng talo. Ganun pa man, matindi ang determinasyon ng boksingerong ito kasi sa likod ng kanyang mga talo ay nakuha pa niya maging isang world champion. So determinasyon po matindi nito. Additional natin sa kanyang skills, mga idol, may kahusayan ito pagdating po sa adjustment. Bakit? Kasi si Sibinati Nonchinga, all around boxer si Sibinati Nonchinga. Pero nakuha na ng basi ni nakapag-adjust itong si Masamichi Yabuki. Hindi basta pumapasok sa range ni Yabuki o ni Nonchinga. Timing, maganda ang kanyang nakapag-adjust po talaga, maganda ang kanyang adjustment hanggang sa nakuha niya ang tamang timing na paano niya maluso, paano niya mapasok ang isang Sibinati Nonchinga. At yun nga, nakuha niya ang panalo by 9th round, technical knockout. So ngayon, sa panig naman ng Mexicano, Angel Ayala Lardizabal.
Bilang sa professional boxer, may impresibo kartada po ang Mexicano, 18 wins with 8 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 24 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Mga idol, ang information na ito na ang height nito ay 5 foot and 6. Mga idol, para sa akin, hindi na to accurate. Bakit? Sa edad na 24 anyos, tatangkad pa ito. Either 5 foot and 7 na siya ngayon. Basta, ang ano nito, dahil bata pa nga, lalaki pa, tatangkad pa to. So, nasa mga, yung 5 foot and 6, which is yun ang pinaka-ano ng box rec. Pero, yun nga, may tendency na mas matangkad or baka hindi na accurate ito dahil nga nakalipas na ang taon na kung saan ito po ay nakuhanan ng height. So, reach 66 inches, orthodox ang stance, out ratio 44.24%. 44.44% ang kanyang knockout ratio. Kasal ko yung hawak ang IBF World Flyweight title. Last fight, August 9, 2024, nakasagupa ang Pinoy boxer. Ating kababayan, isa ding undefeated noon, na si Dave Apolinario. Panalo by 6 round knockout, itong si Angel Ayala Lardizabal. Isang body shot po ang tumapo sa laban kay Dave Apolinario. So ngayon, dadako naman tayo sa experience o karanasan ni Angel Ayala. So for the first time yata itong magdepensa sa kanyang IBF. Pero may mga nakalaban na rin ito ng mga matitindi mga idol. Katulad ni Felix Alvarado na dating world champion. Oo. At minsan din naging world title challenger. Juan Alejo Zuniga na dating world title challenger. Christopher Rosales dating world title challenger. Dave Apolinario na kung saan nasa top ranking mga idol nung sila po ay nagkasagupa ni Angel Ayala. So ngayon, dala ko tayo sa skills ni Angel Ayala. Boxer puncher din po ito. Defensive, pressure fighter style, border style, counter punching style. Epektibo ang suntok nito mga idol sa long range at mid range. Maliksi din kung gumagalaw. Taglay ang timing, accuracy. At bagamat ang kanyang knockout ratio ay nasa 44.44% lamang, pero mga idol, masasabi natin may bigat din ang suntok ng batang ito. Sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. Okay, ngayon, dadako na tayo sa kanyang durability. So, masasabi natin may tibay ito mga idol. Kasi yung nakasagupa niyang si Felix Alvarado na dating world champion at minsan naging world title challenger na may mataas po na knockout ratio. 42 wins with 35 wins coming by way of knockout. May 4 na talo lamang. Ganun po katindi yun. At si Dave Apolinario ay maganda rin po, mataas din po ang nakatrisyon ng ating kababayan. Kaya masasabi natin medyo subok na rin pala ang tibay nitong si Angel Ayala Lardizabal. At isa pa mga idol yung kanyang height and reach advantage, which is malimit po na mas matangkad ito sa kanyang mga naging katunggali dahil malimit po sa flyweight, light flyweight division, nasa 5'4", 5'5", ganyan. So yan, dadako na tayo sa ating comparison. Doon sa bansang Japan, yung ganapin ang laban. So, advantage para kay Yubuki po yan. Crowd advantage. Decision advantage. Bakit decision advantage ko ng sports? Kasi mga idol, pagka closed fight, tigit sa scorecard, may tendency na pwedeng sabihin natin na nadali ang Mexicano sa hometown decision, home court advantage, ganyan. Kasama na doon ang politika. So, advantage para kay Masamitsu Yubuki ang pagdadausan sa laban. Ngayon, dadako tayo sa ranking. Mga idol, hindi na dumaan sa ranking si Yubuki dito po sa flyweight division. Kasi nga, hawak niya ang light flyweight title, ang IBF, which is sa IBF din naman siya mapapalaban. Automatic po yan. Pwedeng maging mandatory challenger. Nakadepende po yan sa boksingero katulad ni Masamitsu Yubuki. Sa boxrec, dito po sa flyweight division, rank 4 sa flyweight si Angel Ayala, rank 2 si Masamitsu Yubuki. O sa flyweight division po yan. So mas taas sa ranking pala ito si Masamitsu Yubuki. So ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. 24 anyos kontra 32 anyos, mga idol. Wala pa sa peak prime si Angel Ayala.
Samantala itong si Masamichi Yabuki, 32 anyos, siyempre kasagsagan pa rin niya yan. Kalakasan pa rin niya yan, mga idol. So disadvantage para kay Ayala yon. Kasi wala pa siya sa kanyang peak prime. Na kung saan, mga idol, example natin dyan na natalo, na wala pa sa peak prime, which is naging excuse yung pagkatalo ni Saul Canelo Alvarez kay Floyd Mayweather Jr. nung sila pa nagpangabot sa super welterweight division, na kung saan natalo si Saul Canelo Alvarez dahil ika nga ng mga boxing expert, wala pa daw sa peak prime noon ang isang Canelo Alvarez, which is ganun din ang sitwasyon ni Angel Ayala. So disadvantage. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power. Mas matangkad po, ayon kung sa record tayo, 5 foot and 6 inches daw si Ayala, which is para sa akin hindi na ito accurate ngayon dahil nga bata pa siya nung nakuhanan yan. 5 foot and 6 inches daw ang height nitong si Ayala. 5 foot and 5 inches naman ang height ni Masamichi Yabuki. So, mas matangkad si Ayala, mga idol, ng half inch. Ngayon, sa reach naman tayo. 66 inches ang reach nitong si Ayala. 64 and a half inches naman ang reach ni Yabuki. So, lamang sa height, reach, si Ayala. Ngayon, dala ko naman tayo sa power. Ang knockout ratio po ni Angel Ayala ay umabot sa 44.44%. Ang knockout ratio naman ni Masamichi Yabuki ay 94.12%. So mga idol, kung lamang man sa height, reach itong si Ayala, lamang naman sa knockout ratio sa power itong si Masamichi Yabuki. Ngayon, sa activity, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, lamang po si Masamichi Yabuki. Kasi kung anuhin natin to, matagal na talaga ito nang naging world champion. Oo. At 2 time na naging world champion po itong si Masamichi Yabuki. Unlike dito kay Angel Ayala for the first time. Ngunit, for the first time, mapapalaban yata itong si Masamichi Yabuki sa flyweight division. Which is, nag-world champion nga ito sa light flyweight division, mga idol. So, disadvantage. Ang katanungan natin dito, kung madala ba ni Masamichi Yabuki ang kanyang moves, ang kanyang galaw, or ang kanyang tibay dito po sa flyweight division. So, natural sa timbang si Angel Ayala. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ng dalawang maglalaban. Pareho pong boxer-puncher. Pero mga idol, tandaan natin na malaking bagay ang height and disadvantage. Pero may laban naman si Masamichi Yabuki, which is yung kanyang power. Alin kaya, magamit kaya ni Angel Ayala ang kanyang height and disadvantage dito sa maliksi at may isang knockout artist na Japanese fighter? So sa madaling salita, mga idol, sa labanan na ito, para sa akin, ang ikinalalamang-lamang nitong si Angel Ayala ay ang kanyang height and reach. Oo. At syempre, kasalukuyan siyang world champion. Samantala, itong si Masamichi Yabuki, na kasalukuyang world champion sa light flyweight division, hawak ang IBF. Kung sa ranking ng box rate, lamang si Masamichi Yabuki. Diyan po sa flyweight division. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Tapos, lamang siya sa power. Mas lamang din siya sa liksi. Pero pagdating sa durability, alam na natin na may hangganan ang tibay nitong si Masamichi Yabuki dahil nga siya ay 2 beses na makatikim ng knockout at 4 na beses na itong nakatikim naman ng pagkatalo sa kanyang buong professional boxing career. Samantala, itong si Angel Ayala, mga idol, hindi ko pa nakikita ang kahinaan nito. Oo. Bagamat tinatamaan ito ng mga suntok ni Apolinario noon. Pero, hindi ko nakita may kahinaan eh. Kasi hindi ko nakita napabagsak ito. Kahit sa laban niya kay Felix Alvarado, mga idol. So, may tibay ito. Medyo tested pa nga ang tibay nito. Unlike dito kay Masamichi Yabuki, which is ang tumalo naman sa kanya, mga idol, ay hindi rin po mga basta-basta, syempre. Junto no Katani yan. Tinalo siya by unanimous decision, which is sa panahon sila naglaban, nasa mga early career pa sa kanilang boxing career noon. At yung si Kenshiro Teraji naman, ay alam naman natin na si Kenshiro Teraji, mga idol, ay isa talaga sa kilalang boksingero ngayon sa Japan. Noon saan hawak yata nito ang 2 titulo diyan po sa flyweight division.
Kaya mga idol, kaabang-abang na laban din ito. So ngayon, sa pangkabuhan nating comparison, 50-50. Nag 50-50 dito ang champion mga idol. Dahil for the first time sa mapapalaban sa ganito din kadelikadong Japanese fighter. At for the first time, din yata sa kanyang karira na dadayo sa ibang lugar. Which is sa bansang Japan siya dadayo. Galing Mexico. Oo. Kaya 50-50. 50-50 ang kampiyon dito na si Angel Ayala Larrazabal. So dito mga idol, pagka 50-50 tayo, mag 50-50 ako dyan sa aking comparison, malimit na pinipili ko talo. Inauna ko na sa inyo yan. Malimit po na napipili ko yung talo basta 50-50. Kasi nga, dito, wala akong nakikitang match na match lang talaga ito. Oo. Kung nandoon man kay Angel Ayala ang height, reach advantage, na kay Masamichi Yabuki naman ang power. Sa skills parang boxer puncher. Ngayon, kung sa skills naman ay parang boxer puncher, malaking bagay para kay Ayala ang kanyang height and disadvantage. Samantala itong si Masamichi Yabuki naman, malaking bagay din ang liksi, power. Kaya mga idol, magandang laban ito, which is napakahirap pumili. Ganun pa man, dahil kasama po yan sa ating talakayan dito, maghayag tayo ng sarili nating prediction. Prediction ko po dyan, Masamichi Yabuki mananalo by split, unanimous decision. Dahil sa mataas naman ang knockout ratio ni Masamichi Yabuki, posible din niya makuha ang panalo by knockout. Mga anong round? 1 to 10. Na saan, ang posible mangyayari dyan, gamit ang kanyang power, posible niyang mapuruhan itong bata na si Angel Ayala. Oo, posible niyang mapuruhan. Pero, inote ko rin dito na wala po tayong nakitang kahinaan dito po sa batang Meksikano. Oo. So, given ang makapagpa-knockout lang itong si Masamichi Yabuki, kasi nga, napakataas po ng kanyang knockout ratio na umaabot sa 94.12%. Ngayon, sa panig naman ng Mexicano mga idol, gamit ang kanyang height and disadvantage, posible niya maidomina ang laban. Pwede rin itong manalo by unanimous decision, split decision. Di nagkatakataka o kagulat-gulat man yan. At, kung sa knockoutan, bagamat mababa ang knockout ratio ng Mexicano, gamit ulit ang kanyang height and disadvantage, posible niyang malamangan sa patama itong Japanese fighter na kung saan sanhi ng pagkapinsala at pagka-knockout din ito. Mga anong round? 1 to 7. Yun ang aking dyan. 1 to 7. Posible makuha yan. Ni Angel Ayala Larrazabal. Sa madaling salita, hindi katakataka, hindi kagulat-gulat ang mananalo ang Mexicano. Alam naman natin na warrior ang Mexicano, katulad din ng Japanese fighter. So, dito mga idol, di katakataka, di kagulat-gulat na mananalo itong si Angel Ayala. Kasi nasa kanya din po ang susi para sa ikapanalo. Lalo na kung gagamitin nito ang kanyang height and reach advantage. At syempre liksi na din. Oo. So isang mapanganib din na laban ito para sa kampiyon, pero kailangan niya lampasan ito. At syempre, dito sa sitwasyon na ngayon, dahil isa itong dayo, dapat niyang i-knock out itong Japanese fighter para makapiho sa panalo. Dahil kung mauwi lang ito sa closed fight, closed din sa scorecard, alam nyo na ang posibleng sapitin ng dayo. Hindi man lahat ganon, kasi nga ang Japanese fighter naman fair din naman ito pagka manghusga sa kailang pag-judge ng laban. Pero yun nga, hindi pa rin may iiwasan ang mangamba natin na kung saan mahirap talaga pag dayo ka. Kailangan mo magtrabaho ng husto, kailangan mong i-knock out kung kaya mo, at nang sa ganun makapiho ka sa panalo. Kasi nga kung hindi, malaking trabaho ito para sa Mexicano mga idol. Pero ito lang masasabi ko, kung magamit ni Angel Ayala ang kanyang height and disadvantage, nanganganib ang Japanese fighter na knock out dyan sa laban mga idol. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. God bless sa ating lahat.